Ahas. Hindi lamang natin ginagamit ang salitang ito patungkol sa hayop, kundi maging sa isang tao na inagaw o inaagaw ang taong mahal natin. Sila yung mga tao na kahit na alam na nilang nasa isang masayang relasyon ng isang tao ay pilit pa rin nila itong gagapangin hanggang sa makuha nila ito. Paano na lamang kung ang ahas na tutuklaw sa iyo ay isang tao na malapit sa iyong puso? Isang tao na matagal mo nang kasama kaya buo na ang tiwala mo sa kanya. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Wish ko lang ay mapili mo ang sulat kong ito para naman maraming tao ang makarinig ng aking kwento. Na feeling ko ay maraming makakarelate kahit ano pa ang gender nila. By the way, itago mo na lamang ako sa pangalan na Narda. Hindi ako yung lumulunok ng bato pero marunong din naman akong lumunok ng ibang bagay. I am a transgender woman. Siguro naman ay knows na ng ating mga kababayan kung ano ang aking kasarian. Kung hindi ay Google nyo na lamang kasi tinatamad na ako mag-explain. Char lang. I know lahat tayo ay merong struggle sa life. At ayaw kong sabihin na mas matindi ang pinagdadaanan naming mga transgender sa araw-araw. Pero isa sa mga struggles ko ay yung nai-invalidate ang pagiging babae ko. Maraming nagsasabi na kahit mukha na akong babae ay lalaki pa rin ako. Hindi na raw yon mababago kahit na ano ang gawin ko. Nung una, tinatalakan ko sila at nilelekturan. Pero napagod na ako at inayaan ko na lamang sila. Kung anong gusto nilang isipin about me ay bahala na sila sa life nila. Isa pala akong makeup artist at may online business din po ako. At yan ang aking ikinabubuhay. Minsan nag-host din ako ng mga events. Talagang lagari girl ako, Papa Dudut. Kailangan ko kasing magtrabaho dahil sa may maintenance na ang aking father. When it comes to my family ay wala akong problem, Papa Dudut. Tanggap nila kung sino at ano ako. Since bata kasi ako ay alam na nila kung ano nga ba ang pagkatao ko hanggang sa paglaki ko. Actually, noong sumasali ako before sa mga Miss Gay beauty pageants, ay super support ang buong family ko, even my father. Love na love nila ako. Punta na tayo sa love life ko. Dito kasi ako magfo-focus ng kwento ko. Nagkaroon na rin ako ng mga boyfriend before pero lahat sila ay itinatago ko. Nakikipagrelasyon sila sa akin pero ang gusto nila ay kaming dalawa lang ang nakakaalam. Before akala ko ay carry lang ang ganon, Papa Dudut. Basta happy ako sa aming dalawa. Nagsettle ako sa ganong relationship. Pero habang tumatagal, naiisip ko na hindi nila ako dapat itinatago. Kung mahal nila ako ay dapat proud sila na ako ang girlfriend nila. Feeling ko tuloy ay may mali sa akin kaya nila ako tinatago. Kaya sinabi ko sa self ko na ang susunod kong relationship ay yung proud siya sa akin. Yung kaya niya akong i-post sa social media. Yung hindi ako ikakahiya at wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao dahil sa isang transgender ang jowa niya. That time, hindi na ako naghahanap. Kung may darating ay go lang. Mas nakafocus ako sa pagtatrabaho at pag-iipon at pagtulong sa aking family. Nakatira pala ako sa isang apartment, mas gusto ko kasi na meron akong privacy. Maliit lang kasi ang house namin at medyo marami akong gamit. Kaya para hindi mas lalong sumikip ang bahay namin, ako na ang nag-adjust. Hindi naman gaanong kalayo ang apartment ko sa bahay namin kaya anytime ay pwede akong umuwi at bisitahin ang aking family. Nung una ay mag-isa lamang ako sa aking apartment, Papa Dudut.
Pero as times go by, medyo hindi ko kinakaya ang gastos. Kaya naisipan ko na maghanap ng makakasama sa apartment para meron akong makakahati sa mga gastos. Sakto na naghahanap ng matitirhan ng best friend kong si Valentina. Oo, Papa Dudut. Itatago ko siya sa name na Valentina dahil bagay sa kanya yon. Malalaman nyo later kung bakit. Dahil malapit sa apartment ko ang working place ni Valentina ay sinabi ko sa kanya na doon na lamang siya tumira sa apartment ko. At least kilala ko na siya and I trust her. Pumayag si Valentina at doon na nga siya tumira kasama ko. Isa lang ang kwarto sa apartment ko kaya nag-share na kami doon. Wala akong naging problem kay Valentina pagdating sa pag-share. Hindi namin pinag-aawayan ang mga gastos namin lalo na sa renta. On time siyang magbigay sa akin ng share. Saka mas okay na kasama ko siya at least ay meron na akong nakakausap. Unlike before na wala akong kausap kundi ang sarili ko. Nagkakilala pala kami ni Valentina sa isang inuman. Bali isinama siya ng friend ko at hindi ko akalain na makiklik kaming dalawa. Parehas kasi kaming baliw. Nagtutugma ang personality namin and by the way, tunay na babae pala si Valentina ha, Papa Dudut. Pero kung kumilos siya ay para siyang bakla. Sa sobrang close naming dalawa ay lahat ay sinasabi ko sa kanya. Very open kami sa isa't isa. Pinagkakatiwalaan ko siya ng buong puso. Marami na akong naging kaibigan pero iba si Valentina. She's like a sister to me at para kaming magkapatid pero magkaibang magulang. We share everything. Kung anong wala ako na meron sa Valentina ay sinishare niya sa akin at ganoon din ako sa kanya. May isang bagay lang kaming hindi sinishare. Jowa of course. Hindi pwedeng i-share ang jowa, Papa Dudut. Saka nagkaroon kami noon ng kasunduan ni Valentina na never kaming mag-aaway ng dahil lang sa isang lalaki. Hindi lalaki ang sisira sa friendship namin. Hindi rin kami pwedeng magkagusto sa iisang lalaki. Akala ko ay never mangyayari yon kasi magkaiba kami ng taste ni Valentina when it comes to boys. Bet kasi niya yung good boy habang ako ay mas bet ko ang bad boy looking. Yung mukhang basagulero pero yummy at mabango. Sa aming dalawa ni Valentina, si Valentina ang mas tanga pagdating sa pag-ibig. Siya yung madalas na maloko. Bigay todo kasi si girl. Performance level ang atake. Give ng give kaya nasasanay ang mga naging jowa niya na ganon. Tapos kapag wala na siyang maibigay ay iniiwanan na siya. Maraming beses na rin akong napaaway sa mga naging jowa niya. Talagang sinusugod ko sila kapag nalaman kong niloko o sinaktan nila si Valentina. Ganon ako ka-protective sa kanya, Papa Dudut. Kagaya na labang noong last na kinausap ako ni Valentina while crying. Nalaman niya kasi na may ibang babae ang jowa niya kaya mega sugod ako sa jowa niya. Nakipagsuntukan talaga ako, Papa Dudut. Tapos nakipagsabunutan ako doon sa girl. Nabarangay pa nga ako noon. Pero wala akong pinagsisihan kasi ang importante ay naiganti ko ang aking beshi. Grabe beshi, hindi ko kalain na magiging Amazona ka. Thank you ha. Pagpapasalamat ni Valentina sa akin. Siyempre naman no. Kaya nga sa susunod, kung ayaw mong mang-away ulit ako, choose the right guy na. Ang ganda-ganda mo pero nagpapaloko ka, sambit ko. Mali ko ba na manloloko ang lalaking yun? Ang bait tignan, ang sabi pa ni Valentina. Kaya ayaw ko sa mga good boy na yan eh. Mukha lang silang matino pero deep inside ay mga manloloko ang naiinis kong sabi. Anong magagawa ko? Sa ganun ako na-attract eh. Maiba ako beshi. Ikaw wala ka bang jowa ngayon? Tanong niya. Kung meron, ikaw agad ang makakaalam.
Wala pa sa ngayon pero ready ako anytime. Saad ko. Yes, totoo yun Papa Dudut. That time ay ready na akong pumasok ulit sa isang relationship. Pero like what I said, dapat yung hindi na ako itatago. Tapos na ang era ko sa ganong klase ng relasyon. Kung itatago lang din naman ako kahit na love ko pa ay hindi bale na lang. I know my worth at hindi ako yung klase ng jowa na itinatago. Ang ganda-ganda ko kaya. Hanggang sa nakilala ko ang lalaking magpapatibok muli ng puso ko. Ang puso kong pihikan at masikip. Masikip kasi hindi na ako basta-basta nagpapapasok. Nagpunta kami noon sa iba kong friends sa isang acoustic bar. May tumutugtog ng acoustic band at nakuha agad ng gitarista nila ang atensyon ko. Ang rugged niya kasing tingnan tapos bad boy looking pa. Ganon ang kahinaan ko Papa Dudut. Kaya nag-request ako ng song sa kanila. Isinulat ko sa papel at ibinigay ko sa gitarista nila. Hindi lamang yun ang request kong song ang isinulat ko kundi pati na ang name ko sa Facebook. Hoping ako na i-add niya ako at magkakaroon kami ng communication. I don't know pero pagkakita ko sa lalaking yon ay nabitan ko na kaagad siya Papa Dudut. Kapag ganoon ay gumagawa talaga ako ng paraan para magkakilala kami. Umuwi na kami, lasing na ako at pagdating sa apartment ay diretso borlogs na ako. The next day tanghali na akong nagising. Pag-check ko ng Facebook ko ay napatili ako kasi inada ko ng gitarista na nakita ko last night. Gino pala ang name niya. Nagulat pa nga si Valentina nang magtitili ako. Bakla ka, ano nangyayari sa'yo? Akala ko may sunog na. Parang tunog ng fire truck ang tinili mo. Nagtatakang tanong ni Valentina. Kasi, inad ako, Beshi. Inad niya ako. Parang mababaliw na sigaw ko. Kulang na lang ay mangisay ako sa sahig sa sobrang pagkakilig. Sino naman? Tanong niya. Yung guy na nakita ko last night sa bar. Sagot ko na may kasamang kilig. Ay sino yan? Ipakita mo sa akin, hindi pwedeng hindi. Turan pa ni Valentina. Of course, hindi pwedeng hindi mo siya makita Beshi. Sambit ko. Pinakita ko kay Valentina ang friend request ni Gino. Sinabi ko sa kanya na si Gino yung gitarista na nagustuhan ko sa bar. Na pinuntahan ko nung isang gabi at ang sabi niya ay gwapo raw si Gino. Pero hindi gaanong bet niya. Of course, inaccept ko kagad si Gino. Ako nang unang nag-chat sa kanya at nag-thank you ako kasi inad niya ako. Yun ang naging start ng pag-chat naming dalawa Papa Dudut. Halos araw-araw kaming nagkakausap at sinabi ko sa kanya na transgender ako. Tinanong ko siya kung okay lang ba na maging friends kami kahit transgender ako. Ang sabi ni Gino ay walang problema sa kanya. Hindi raw siya namimili ng kaibigan kahit na anong gender pa yan. Basta magkasundo sila. Super happy naman ako kasi naniniwala ako na sa friendship nagsisimula ang lahat. Yes, Papa Dudut. Gusto ko talagang jowain si Gino lalo na nang malaman kong nagkaroon na siya before ng transgender na jowa. At hindi niya yon kinakahiya. So feeling ko ay merong chance na maging kami. Well, ang haba ng hair ko kasi nanligaw si Gino sa akin Papa Dudut. Siyempre hindi ko na pinatagal ang ligawan stage at sinagot ko na kaagad si Gino. Bakit ko pa patatagalin bet na bet ko naman siya. At para sa akin ay siya na ang right guy for me kasi nangako siya sa akin na kapag naging kami ay hindi niya gagawin ang ginawa ng mga ex ko. Hindi raw siya nahihiya na transgender ang girlfriend niya. Ipapakilala niya raw ako sa friends and family niya. Kilig na kilig ako nang sabihin niya yon sa akin. Yun kasi talaga ang pangarap ko na never ko na-experience sa mga ex ko.
Noong naging kami ni Gino ay tinupad naman niya ang promise niya na yon, Papa Dudut. Ipinakilala niya ako sa friends niya at sa banda niya. Kahit sa family niya ipinakilala niya rin ako. First time kong na-experience lahat ng yon. At ang sarap niya sa feeling. Yung hindi kay tinatago ng taong mahal mo at mahal ka sa mga taong importante sa buhay niya. In all fairness naman sa friends and family ni Gino, hindi nila pinaramdam sa akin na may mali sa pagpili ni Gino sa akin. Sobrang warm ng welcome nila lalo na ng family ni Gino. Sobrang bait ng parents niya, Papa Dudut, at yung dalawang kapatid niyang babae. Hindi nila pinafi-feel sa akin na hindi ako babae. At masasabi ko na isa yon sa best feeling na naramdaman ko noong time na kami pa ni Gino, Papa Dudut. Of course, si Valentina ang una kong pinagkwentuhan ng tungkol sa amin ni Gino. Naging happy siya for me dahil alam niya na pangarap ko talaga ang magkaroon ng ganong klase ng relationship na hindi ako itinatago. Tuwang-tuwa siya nang ikwento ko sa kanya ang naging ganap nang ipakilala ako ni Gino sa family nito. Ang haba naman ng hair mo, Beshi. Ikaw na talaga. Sa'yo na ang corona, masayang sabi pa ni Valentina. Ay grabe talaga, Beshi. Hindi ko ina-expect na mangyayari ito sa akin. Si Gino lang pala ang tutupad ng pangarap ko. Kinikilig kong sabi. Gino ka ng Gino. Kailan ko naman makikilala ang newest jowa mo? Tanong pa ni Valentina. Oo nga pala, hindi pa kayo nagmi-meet in person. Don't worry, kapag nagkaroon ng chance, ipapakilala kita sa kanya. Pangako ko kay Valentina. Hindi nagtagal ay naipakilala ko na si Valentina kay Gino nang nag-inuman kami ni Valentina sa apartment. Habang nag-iinom kasi kami ni Valentina ay nag-chat si Gino sa akin na baka gusto kong pumunta siya sa apartment ko. Nasa malapit lang daw kasi siya dahil pumunta siya sa kaibigan niya. Gusto niya raw akong makita bago siya umuwi sa kanila. Sinabi ko kay Gino na okay lang at kung bet niya ay samahan na rin niya kami ng friend ko na mag-inom. Pumunta si Gino sa apartment at doon sila nagkakilala ni Valentina. Sumali na rin si Gino sa inuman namin at hindi na siya nakauwi sa kanila dahil sa madaling araw na kami natapos sa inuman session, Papa Dudut. Magkatabi kaming natulog sa kama. Nasa gitna ako ni na Valentina at ni Gino. The next morning ako ang naunang magising sa kanilang dalawa. Dahil sa nagugutom na ako ay bumangon ako para magluto ng breakfast. Baka kasi gutom na rin si Gino at Valentina. Para paggising nila ay kakain na lamang sila. Nag-start na akong magluto, siguro ay inabot din ako ng kulang-kulang ay 1 hour sa pagluluto. Dahil nagsaing pa ako. Tinamad na kasi akong lumabas para bumili ng tinapay. Tapos na akong magluto pero hindi pa rin lumalabas sa kwarto sina Valentina at Gino. Naisipan ko nagisingin na silang dalawa para sabay-sabay na kaming kumain kasi gutom na talaga ako, Papa Dudut. Pagbalik ko sa kwarto ay nakita ko na nakatalikod si Gino kay Valentina tapos nakayakap si Valentina kay Gino. Wala naman akong naramdaman na kung ano sa posisyon nila na yon. Hindi ko binigyan ng mali siya kasi knows ko na mali ko talagang matulog si Valentina at kung minsan ay nasasapak pa nga niya ako. Una kong ginising si Valentina. Nagsorry siya sa akin nang ma-realize niya na nakayakap siya kay Gino. Tinawanan ko lang siya at ang sabi ko ay okay lang yon. Ginising ko na rin si Gino at inaya ko siyang kumain na kaming tatlo. Pasensya ka na babe ha. Hindi na ako makakasali sa breakfast ninyo. Kailangan ko nang umuwi eh. Mag-aasikaso pa ako sa pagpasok ko sa work. Ang sabi pa ni Gino. Oo nga pala may work ka today. Pasensya ka na ha kasi pinainom pa kita kagabi. Ang turan ko. Okay lang at least nakita kita saka nakilala ko ang best friend mo. Nakangiting sabi pa ni Gino. Nagpaalam na si Gino sa akin at umalis na siya. Kaya kami dalawa na lang ni Valentina ang kumain ng breakfast. Oh,
Anong masasabi mo kay Gino? Ang gwapo niya, hindi ba? Tanong ko kay Valentina. Gwapo pero hindi ko bet. Saka mabait nga siya sa tingin ko. Tugon naman ni Valentina. Gaga, alam kong hindi mo siya bet kasi mga good boy ang gusto mo. Maganda nga yun kasi para hindi tayo nag-aagawan ng lalaki. Ang nakakatawa kong turan. Well, hanggang sa time na yon ay pinapairal rin namin ni Valentina yung kasunduan namin na never kaming mag-aaway sa isang lalaki. Para sa amin ay katsipan ang ganong klase ng bagay. Nasundan pa ng ilang beses ang pagkikita ni Valentina at Gino Papadudut. Madalas kasi dinadalaw ako ni Gino sa apartment at nagkakataon na nandoon ang aking beshi. Kung minsan naman ay sinasama ko si Valentina sa date namin ni Gino. Wala akong nafe-feel na kakaiba sa kanilang dalawa. Kahit noong napansin ko na naging close na sila sa isa't isa. Naging masaya pa nga ako kasi gusto ko na magkasundo ang best friend ko at ang jowa ko. Kahit nga noong naging friends sila sa Facebook ay hindi naging issue sa akin yon. Kung may tiwala ako kay Gino ay mas malaki ang tiwala ko kay Valentina kasi magkaibigan kami. Kilala ko na siya at never niyang inahas ang kahit na sino sa naging boyfriend ko. Isa pa'y alam ko na hindi magugustuhan ni Valentina si Gino dahil hindi si Gino ang type niya when it comes to boys, Papadudut. Isang araw habang nasa isang event ako at nag-host ay naka-receive ako ng chat mula kay Gino. Ang sabi niya ay pupunta siya sa apartment ko ng araw na yon. Baka raw pwedeng doon muna siya kahit 1 week lang. Nagkaroon daw kasi sila ng away ng mother niya at gusto muna niyang magpalamig. Nang mabakante ako ay tinawagan ko si Gino para payuhan. Inalam ko muna ang pinag-awayan nila ng mami niya about pala sa pera. Gusto kasing magpagawa ng gate ng mama niya at baka raw pwedeng si Gino muna ang gumastos. Ang gusto ni Gino ay maghahati-hati silang lahat kasi hindi niya kaya kung siya lamang mag-isa. Ayon sa mama niya, marami pa silang pinagkakagastusan. Kaya ang sinabi ni Gino ay ipagpaliban muna ang pagpapagawa ng gate at after noon ay hindi na siya kinausap ng mami niya. Babe, parang hindi magandang ideya na umalis ka sa inyo. Hindi ba mas okay kung nandun ka sa inyo tapos pag-usapan ninyo ang tampuhan ninyo para maayos? Ang payo ko kay Gino. Ayaw nga akong kausapin ni mama. Gusto ko munang huminga. 1 week lang naman pero kung ayaw mo na doon sa apartment mo, maghahanap na lang ko ng ibang pwede kong tuluyan. Iritadong sabi pa ni Gino. Okay, doon ka na muna sa apartment. Pero kung pupunta ka ngayon, wala pa ako ron. Mamayang gabi pa ako makakauwi dahil may event ako today. Nandun naman si Valentina. I-inform ko na lang siya na pupunta ka ngayon. Ang sabi ko. Pumayag na ako sa gusto ni Gino Papadudut kesa naman kung saan pa siya tumuloy. At least sa apartment ko ay alam kong safe siya at hindi kung sino-sino lang ang kasama niya. Saka chance ko na rin yon na makasama ko siya araw-araw sa loob ng 1 linggo. Para na rin kaming mag-asawa noon, hindi ba? Chinat ko na rin si Valentina na darating si Gino sa apartment. Ang sabi ko kung gutom si Gino ay pakainin niya. May mga lutong ulam naman sa ref namin at iinitin na lang. Gabing-gabi na akong nakauwi ng araw na yon. Pagod na pagod ako. Nagsaron din pala ako ng handa doon sa event para may pasalubong ako kay Gino. Sabi niya kasi hindi pa siya nagdi-dinner kasi gusto niya ay sabay kaming dalawa ang sweet niya, no? Pagdating ko sa apartment ay nanonood ng TV si Gino at Valentina. Sinalubong ako ni Gino ng yakap at kiss. Ang sabi ni Valentina ay kumain na siya kaya kami na lang ni Gino ang kumain. Wala akong nakitang kakaiba sa kanilang dalawa noon, Papadudut. Normal ang lahat. Pinagsaluhan namin ni Gino ang binalot kong pagkain sa event. Pinag-usapan na rin namin ng personal ang problema niya sa bahay nila. Hindi ko na siya pinilit na umuwi sa kanila at ayusin ang gusot sa kanila ng mother niya kasi magagalit lang siya sa akin. Baka isipin pa niya na ayaw ko siyang patuloyin sa apartment ko. Naging okay ang pag-uusap namin, aniya ay magpapalamig lang talaga siya at nag-promise siya na after 1 week ay uuwi na siya sa bahay nila. Kakausapin na raw niya ang mama niya.
Ayaw din daw niya na maging matagal ang hindi nila pagpapansinan. Kinabukasan, tinawagan ako ng mother ni Gino. "Narda, alam mo ba kung nasan si Gino?" Tanong niya sa akin. "Nasa apartment ko po siya, tita. Sabi niya doon muna siya ng 1 week. Tugon ko. "Pwede bang pakiusapan mo na umuwi na siya sa bahay?" Tura ng mother ni Gino. "Tita, sinabi ko na po yan kay Gino. Ang sabi ko ay umuwi na siya sa inyo para ayusin ang problema pero ayaw niya. Nagalit pa nga po siya sa akin pero wag po kayong mag-alala. Kasi 1 week lang siya sa akin. Uuwi rin siya. Saka akong bahala kay Gino, tita. Hindi ko po siya pababayaan," ang sabi ko. "Ganun ba? May tiwala naman ako sa iyo, Narda. Kampante na ako kasi alam kong ikaw ang kasama niya." Tura ng mother ni Gino. Bongga, hindi ba, Papa Dudut? May tiwala sa akin ang mother ni Gino. Ibig sabihin ay tanggap niya talaga ako. Sobra akong naging happy nang malaman ko yon. Ang sarap pala talaga sa feeling na tanggap ka ng family ng jowa mo. Kahit nasa apartment ko na si Gino ay halos hindi rin pala kami nagkikita. Every night kasi ay may gig siya sa iba't ibang bars. Sa umaga naman kapag nandun siya sa apartment ay natutulog siya sa umaga kasi puyat siya. Medyo tinanggihan ko rin muna ang iba kong racket para magkasama kami ni Gino. Gusto ko na kapag parehas kaming nasa apartment ay napagsisilbihan ko siya at nasa kanya ang time ko. About naman kina Valentina at Gino, sa unang 3 araw ni Gino noon ay wala pa rin akong napapansin na kakaiba sa kanila. Normal lang na magkaibigan ang turingan nila, Papa Dudut. Kung minsan nga lang ay nahuhuli ko sila na sobrang touchy. May pahampas-hampas pa si Valentina kay Gino kapag pinapatawa siya ni Gino. Wala pa rin akong na-feel na mali sa bagay na yon. Normal lang naman yon sa magkaibigan. Isang gabi umuwi ako mula sa racket at ang alam ko ay walang gig si Gino kaya inexpect ko na maabutan ko siya sa bahay. Pero laking gulat ko nang si Valentina lang ang naabutan ko sa apartment. "Nasaan si Gino?" Tanong ko kay Valentina. "Umalis siya, kani-kanina lang. Bihis na bihis nga eh." Tugon pa ni Valentina. "Hindi niya sinabi sa iyo kung saan pupunta?" Tanong ko. Hindi ba ikaw ang jowa? Hindi ba nag-chat sa iyo?" Tugon pa ni Valentina. Tinawagan ko si Gino at ang sabi niya ay may biglaang gig siya. Tinanggap na lang daw niya kasi sayang ang kikitain niya. Kesa nasa bahay lang daw siya, mas okay na magtrabaho na lang siya. Hinayaan ko na lang si Gino, medyo nagtampo nga lang ako kasi hindi niya ako sinabihan. Hindi ako naniniwala na nagmamadali siya, hindi naman siguro siya aabutin ng 1 minuto sa pagtatype ng message sa akin para sabihin na meron siyang biglaang ganap ng gabing yon. Nakahiga na ako nang makita ko si Valentina na nagbibihis. Tinanong ko siya kung may lakad siya at ang sabi niya ay meron. Inaya raw siya ng high school friends niya na lumabas. "Dito ka ba matutulog?" Tanong ko kay Valentina. "Hindi ko pa alam eh, pero may susi naman ako kaya walang problema." Tugon niya sa akin. Sa bagay, akala ko pa naman ay hindi ka aalis. Aayain sana kitang uminom, pampaantok lang, ang sabi ko. "Next time na lang, Beshi. Biglaan din kasi itong lakad ko eh," ang turan pa ni Valentina. Kaya ang nangyari ng gabing yon ay mag-isa ako sa apartment. Parehas na wala sina Valentina at Gino. Hindi ko binigyan ng ibang kahulugan ng pag-alis nilang dalawa. Ang alam ko kasi ay nagtatrabaho si Gino habang si Valentina naman ay kasama ang iba niyang kaibigan. Ako na lang ang mag-isang umiinom pero 2 bote ng beer lang ang inubos ko. After noon ay inantok na ako kaya humiga na ako. Nag-chat muna ako kay Gino bago ako matulog. Natutulog na ako at kumatok na lamang siya sa pinto. Wala kasing sariling susi sa apartment si Gino. Kaya ang ginawa ko, sa sala na muna ako natulog ng gabing yon para kapag kumatok si Gino ay maririnig ko kaagad. Madaling araw na nang marinig ko ang pagkatok ni Gino, Papa Dudut. Nagising ako at pinagbuksan ko siya. Nakita ko na pagod siya kaya sabi ko ay matulog na siya para makabawi siya ng tulog.
Magabong tulog si Gino sa kwarto habang ako naman ay nagluto na ng tanghalian para if ever na magising si Gino ay diretso kain na siya. Sakto nakakatapos ko lamang magluto nang si Valentina naman ang dumating. Kapansin-pansin na parang umiiwas siya sa akin pero hindi ko na lamang yun binigyan ng pansin at baka antok lamang si girl. Pumasok na rin siya sa kwarto at natulog. Naunang nagising si Gino at inaya ko na siyang kumain. Habang kumakain kami ay lumabas na rin ng kwarto si Valentina. Inaya ko siyang kumain pero sabi niya ay mamaya na kasi bumangon lang siya kasi kailangan niyang gumamit ng banyo. Ewan ko Papa Dudut pero may kakaiba akong na-feel kay Valentina ng time na yon. Matagal na kaming magkaibigan kaya kilala ko na siya kapag may something sa kanya. Nang lumabas na si Valentina ng banyo ay hinarang ko siya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kiss mark niya sa leg at bandang dibdib niya. OMG Beshi, may chickeners ka. Bulalas ko sabay tawa. Gaga, kagat lang yan ng lamok. Ang dami kasing lamok dun sa pinag-inuman namin last night. Sagot pa ni Valentina. Gaano ba kalaking lamok ang pumapak sa'yo at ganyang kalala ang kagat mo? Beshi, hindi ako pinanganak kahapon lang. Alam ko ang pinagkaiba ng kiss mark sa kagat ng lamok. Umamin ka, ano nangyari last night? Sino ang kumagat sa'yo? Nangiintriga akong tanong. Secret basta kung sino lang. Baliwalang sagot pa ni Valentina. Hindi ako naniniwala sa'yo hoy. Beshi, nagtataka na ako sa'yo. Dati naman ay palagi ka nagkikwento ng mga experience mo. Bakit ngayon ay iwas na iwas ka? Tanong ko sabay tawa. Pwede ba Narda, wala ako sa mood na magkwento, inaantok pa ako. Mataray na tura ni Valentina sabay pasok ulit sa kwarto. Nagulat pa ako ng malakas na binalibag ni Valentina ang pinto na para bang nagdadamog siya. Mas lalo tuloy ako nagtaka sa ikinilos niya. Sinabi ko kay Gino na hindi ganon si Valentina kapag kinukulit ko. Never siyang nagsungit o nagtaray sa akin. Madalas kapag may ganap sa mga boys ay magkwento pa yan sa akin. Ang sabi naman ni Gino ay baka meron lang daw buwanang dalaw si Valentina. Kaya ganon ang naging attitude nito sa akin. Saka ko na lang daw kausapin ang kaibigan ko mamaya kapag nagising na ulit ito. Maghapon tuloy akong nag-isip dahil sa nangyari Papa Dudut. Sa tagal namin magkaibigan ni Valentina ay first time na nangyari na nairita siya sa akin. Kaya nang magising na ulit siya bandang hapon ay lumapit ako sa kanya at nag-sorry. Sabi ko pasensya na siya kung kinilit ko siya at nag-sorry rin naman siya sa akin dahil sa nasungitan niya ako. Hindi ko na rin siya kinulit na magkwento tungkol sa aura niya last night at baka hindi talaga siya willing na mag-share about doon Papa Dudut. Dahil sa naging pag-uusap namin na yon ni Valentina ay na-realize ko na hindi porke matagal na kaming magkaibigan ay pwede ko nang alamin ang lahat na nangyayari sa life niya. May boundaries pa rin. May mga bagay pa rin na hindi dapat sinishare lalo na kung hindi ka komportable na ishare ito. Kaya sinisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit ako nasungitan ni Valentina. Kahit paano ay meron naman akong natutunan sa nangyari na yon Papa Dudut. 6 na araw nang nasa apartment ko si Gino. Kinausap ko siya kung uuwi na ba siya sa kanila gaya ng napag-usapan namin. Ang sabi niya ay oo. Nagkausap na raw sila ng mother niya sa chat. At kahit paano ay okay na sila. Of course, super happy ako sa balitang yon. Wala naman akong ibang gustong mangyari kundi ang magkaayos na sila ng mama niya. Pero sabi ni Gino Papa Dudut, gusto niya sa kumpletuhin ng 1 week na sinasabi niya na doon muna siya sa apartment ko. Kilig naman ako. Naisipan ko na maging special ang araw na yon. Kaya sabi ko kay Gino ay mag-grocery lang ako. Bet ko magluto ng masarap na dinner para sa aming tatlo. Beshi, samahan mo naman ako sa grocery. Anyaya ko kay Valentina. Masakit ang puson ko Beshi. Pwede bang ikaw na lang? Tura niya. Ganun ba? Sige ako na lang. May gusto ka bang ipabili? Tanong ko. Wala Beshi, mag-ingat ka ha. Ang sabi pa ni Valentina. Hindi ko kasi maaya si Gino na samahan ako dahil tutulog siya ng oras na yon Papa Dudut. Kaya mag-isa akong umalis para magpunta sa grocery. Pagdating ko sa grocery ay inasahan ko ng mahaba ang pila
pero hindi naman pala. Ang problema ko lang ay sumakit ang tiyan ko. Bigla akong nadjejebs, Papa Dudut. Kaya minadali ko na ang pamimili ko. Habang nakapila na ako sa counter ay tumawag si Gino sa akin para itanong kung pauwi na ba ako. I don't know pero that moment ay may kakaiba akong naramdaman. Kaya nagsinungaling ako kay Gino at sinabi ko na matatagalan pa ako kasi sobrang haba ng pila kahit na hindi naman. Imbis na mag-jeep para makatipid ay nag-tricycle ako pa uwi. Special, may budget. Wala lang. Gusto ko lang makauwi agad-agad sa apartment kasi bigla akong kinabahan. Kapag nasa jeep kasi pipila pa ako at pupunuin pa yung jeep. Nakarating kaagad ako sa apartment. Pagpasok ko ay hindi ko nakita sina Valentina at Gino. At dahil sa need kong jumebs ay takbo agad ako sa banyo kaya lang ay nasa loob pa si Valentina ng banyo. Sinabi ko sa kanya na baka pwedeng bilisan niya kasi lalabas na ang ulo ng bata. Kakapasok ko pa lang Beshi, sandali lang. Sigaw pa ni Valentina. Bilisan mo Beshi, baka magkalat ako rito. Ikaw ang paglilinisin ko, pabiro kong sigaw. Lumipas ang ilang minuto at kinutuko ulit si Valentina pero hindi pa raw talaga siya tapos. Yung banyo sa labas na lang daw ang gamitin ko. Meron kasing common CR sa labas na ginagamit just in case na magkaroon ng problema ang mga banyo sa kung saan mang unit ng apartment doon. Nagtataka rin ako kung bakit wala si Gino. Tinanong ko si Valentina at ang sabi niya ay baka daw lumabas. Tinawagan ko ang cellphone ni Gino at nang mag-ring yun ay nalaman ko na nasa kwarto ang phone niya. Dahil sa tagal na nasa CR si Valentina ay nagkaroon na ako ng kakaibang kutob, Papa Dudut. Feeling ko ay meron siyang tinatago doon kaya nag-isip ako ng paraan upang lumabas na siya at makita ko kung meron nga ba talaga siyang tinatago. Dapat sa mga ganong senaryo ay matalino at mapamaraan tayo, Papa Dudut. Beshi, lalabas na ako ha. Nakalimutan ko palang bumili ng toyo. Sigaw ko. Okay Beshi, ingat ka. Sigaw din ni Valentina. Nagkunwari akong lalabas, binuksan ko ang pinto at tinakasan ko talaga ang pagsarado para isipin ni Valentina na lumabas na talaga ako. Ang totoo ay nagtatago ako sa gilid ng kurtina sa sala kung saan ay kitang-kita ko ang banyo. Makapal ang kurtina namin kaya hindi ako makikita agad doon. Ang inaasahan kong lalabas sa banyo ay si Valentina pero laking gulat ko nang si Gino ang unang lumabas doon. Wala siyang kahit na anong suot. Sumilip si Valentina sa banyo at sinabihan niya si Gino na bilisan nitong magbihes. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ko. Talagang nanlamig ako ng sobra at hindi agad ako nakagalaw na para bang ako pa ang nahihiyang magpakita sa kanilang dalawa. Mas pinili kong lumabas sa aking pinagtataguan dahil sobrang sakit ng nalaman ko. Doon ko na rin na-realize na maaring sina Valentina at Gino ang magkasama nung gabi na pareha silang wala sa apartment. At yung kiss mark ni Valentina ay si Gino ang may gawa noon. Wala akong ibang naramdaman ng time na yon kundi galit. Nagulat silang dalawa nang makita ako. Pinagsasampal ko si Gino at sunod kong sinugod si Valentina. Hinila ko siya sa buhok niya palabas ng banyo at saka ko siya pinagsasampal. Aaminin ko na naging bayolente ako ng oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko o sa sobrang galit ko ay naiyak na ako. Mga hayop kayo? Hindi ko akalain na magagawa niyo ito sa akin. Lalo ka na Valentina, kaibigan kita, best friend. Sa lahat ng tao, bakit ikaw pa? Sigaw ko. Oo, Papa Dudut. Mas nasaktan ako sa pagtatraidor ni Valentina kesa sa ginawa ni Gino. Si Gino kasi medyo na-expect ko nang masasaktan ako sa kanya pero kay Valentina, best friend ko siya. Magkapatid na ang turingan namin at kahit kailan ay never kong inisip na magagawa niya yon sa akin. Doon ko napatunayan na mas masakit pa pala ang traidorin ka ng kaibigan mo kesa sa jowa mo. Paulit-ulit na humingi ng sorry si Valentina sa akin pero hindi ko pa siya kayang patawarin. Nang araw na yon ay pinalayas ko silang dalawa sa apartment ko, Papa Dudut. Hindi ko na kasi sila kayang makita at makasama pa after ng ginawa nila. Umalis naman silang dalawa.
At wala na akong pakialam pa kung itutuloy nila ang relasyon nila. Nasa kanila na yon, Papa Dudut. Siyempre mega cry ako ng ilang buwan. Halos hindi na ako lumalabas sa apartment at hindi na rin ako nakakapagtrabaho ng maayos. Nagchat pa si Valentina sa akin at panay hingi ng sorry. Pero hindi ko siya pinapansin hanggang sa i-block ko na siya at maging si Gino. Pagkatapos ng ilang buwan, naisip ko na kailangan kong tumayo ulit. Yes, nasasaktan pa rin ako. Pero hindi ako mapapakain ng pag-iyak ko. Kaya tumayo ulit ako at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Until now, hindi pa rin kami nagkakausap ni Gino, Papa Dudut, maging si Valentina na umahas sa ex-jowa ko. Wala na rin akong balak na makipagkaibigan sa kanya kasi sirang-sira na ang tiwala ko sa kanya. At alam ko na hindi na yon mababalik pa kahit kailan. Yes, nakakapanghinayang ang friendship namin pero masakit kasi na mas pinili ni Valentina na sirain yon. Kahit paano ay okay na ako ngayon kahit nasasaktan pa rin. Nagkaroon nga lang ako ng trauma sa pakikipagkaibigan ng dahil sa mga nangyari. Hindi na ako masyadong nakikipag-close sa ibang tao. Lesson learned talaga, hindi porket matagal na kayong magkasama ng isang tao ay maaari mo siyang pagkatiwalaan. Hindi man kami nakakapag-usap ni Valentina ay pinatawad ko na siya. Pinatawad ko siya para sa peace of mind ko. Wala na rin akong balita sa kanya at kay Gino. Kung naging sila man, good for them. Siguro nga sila ang nakatadhana for each other. At ako syempre hindi pa rin ako sumusuko na may isang lalaki na mamahalin ako ng totoo. At hindi ako magagawang lokohin kahit marami pa rin ang nagsasabi na hindi naman ako totoong babae. I believe na anuman ang gender natin, anuman ang itsura at katayuan natin sa buhay, ay deserve natin ang isang tunay na love. And I thank you. Sincerely yours, Narda. Masakit kapag pinagtaksilan ka ng iyong kaibigan lalo na kung mas pinili niyang saktan ka sa kabila ng pagiging mabuting kaibigan mo sa kanya. Kapag napunta ka sa ganitong sitwasyon ay timbangin mo kung kaya mo ba siyang patawarin at patuloy na maging kaibigan sa kanya. Kung hindi na ay huwag mong pilitin ang iyong sarili. Maaari kasi natanggapin mo ulit siya ngunit magkakaroon ka ng trust issue. Sa lahat ng relasyon kapag nawala na ang tiwala ay mahirap na itong ipagpatuloy pa. Huwag nating sayangin ang tiwalang ibinibigay sa atin ng isang tao. Huwag natin itong abusuhin. Tandaan natin na napakaswerte mo kung makahanap ka ng isang tunay na kaibigan. Kaya huwag mo itong ipagpapalit sa panandali ang ligaya. Matuto tayong mag-isip kung worth it bang sirain ang isang pagkakaibigan para sa pansarili mong kaligayahan. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.